Kung kayo po ay isang babae na higit 60 taong gulang at napapansin ninyo ang pagtagas ng ihi-pakiramdam na may pabigat sa inyong puson o mga pagbabago sa inyong pakikipag-ugnayan bilang mag-asawa, maaring ito na ang pinakamahalagang mensaheng maririnig ninyo ngayong taon. Oras na para sa isang tapat na usapan-usapang babae sa babae tungkol sa isang bagay na mahalaga. Kalimutan nyo na po ang mga narinig ninyo dahil ang katotohanan, napakaraming kababaihan ang nagsasayang ng mahalagang oras at pera sa mga pads, operasyon at hormonal creams, gayong ang tunay at pangmatagalang solusyon ay nakatago na sa loob mismo ng kanilang mga katawan. Ang pangalan ko po ay Dr. Mila de la Paz at bilang isang manggagamot na dalubhasa sa pangangalaga ng mga nakatatanda, inialay ko ang aking karera sa pagtulong sa mga kababaihan na harapin ang mga pagbabagong kaakibat ng pagtanda. Hindi po ako narito para mag-alok ng mahika. Narito po ako para ibahagi ang siyensya. Malapit na ninyong matuklasan ang 5 simple, ngunit epektibong ehersisyo na natural na magpapanumbalik ng lakas ng inyong pelvic area, kontrol sa pantog, at sigla sa pakikipagtalik. Nagkaroon ako ng pribilehiyong makatrabaho ang libu-libong kababaihan mula sa iba't ibang antas ng buhay, mula sa mga ehekutibo at veterano hanggang sa mga retiradong guro at mga lola. Marami sa kanila, tulad ng pasyente kong si Aling Susan, isang 68 taong gulang na retiradong nurse mula sa Cebu, ang dumating sa akin na naniniwalang huli na ang lahat. Pero hindi po yun totoo. Ang inyong katawan ay may kahangahangang sistema para mapanatili ang suporta at kalakasan ng pelvic area at nagsisimula ang lahat sa mga kalamnan daloy ng dugo at mga nerve na ginagamit ninyo araw-araw, ngunit malamang ay hindi ninyo kailanman sinanay. Ito po ang kabalintunaan. Karamihan sa mga kababaihan ay iniisip na ang mga issue sa pelvic area ay hindi maiiwasang bahagi ng pagtanda. Ngunit sa katotohanan ito ay tungkol sa lakas ng kalamnan, sirkulasyon at kontrol. Kapag natutunan ninyong i-activate ang mga tamang grupo ng kalamnan, lahat ay maaring magbago para sa mas ikabubuti. Sa gabay na ito, ipapakita ko sa inyo ang 5 ehersisyong aprobado ng doktor na nagpapalakas sa mismong mga sistema na responsable para sa natural at mabisang suporta sa pelvic area. Walang hulaan at walang gimik. Sa ilang sandali ibubunyag ko ang nag-iisang pinakamakapangyarihan at madalas na nakakaligtaang ehersisyo ng mga nakatatandang kababaihan, ngunit hindi ninyo ito palalampasin. Manatili po kayo sa akin. Ito ay maaring magbago ng lahat. Bago tayo magsimula, kung sa tingin ninyo ay makakatulong ang impormasyong ito, hinihikayat ko kayong mag-subscribe at i-on ang notification bell. Sa ganoong paraan, hindi ninyo mapapalampas ang anumang health tip na partikular na idinisenyo para tulungan ang mga kababaihang higit sa 60 na maibalik ang kanilang lakas at sigla. At kung ang mensaheng ito ay tumatatak sa inyo, i-type po ang 1 sa comments. Kung hindi naman i-type ang Z0. Ang inyong feedback ay nakakatulong sa akin na lumikha ng content na tunay na makapagsisilbi sa inyo. Ngayong nauunawaan na ninyo ang tunay na biolohikal na dahilan kung bakit humihina ang pelvic floor habang tumatanda at kung bakit hindi pang matagalang sagot ang mga pad, dumako na tayo sa pinakapuso nito. Gagabayan ko kayo sa una sa 5 mabisang ehersisyo na personal kong inirerekomenda sa mga kababaihan sa kanilang ika-17 at higit pang taon. Ang mga ehersisyong ito ay simple, ligtas at napatunayang may tunay na epekto. Magsisimula tayo sa pinakamahalagang kalamnan na marahil ay hindi ninyo kailanman sinanay ang direktang responsable para sa kontrol ng inyong pantog at katatagan ng pelvic area. Exercise 1. Ang Kegel Lift. Palakasin ang inyong nakatagong support muscle. Karamihan sa mga kababaihan ay hindi alam na mayroon silang isang malakas na grupo ng kalamnan na tahimik na kumokontrol sa kanilang pantog, sumusuporta sa kanilang matris,
at nagpapahusay ng sexual na sensasyon. Ito ay tinatawag na pelvic floor at sa sentro nito ay isang mahalagang bahagi na kilala bilang pobococcygis o PC muscle. Ito ang mismong kalamnan na ginagamit ninyo kapag sinusubukan ninyong pigilan ang daloy ng ihi. Ang pagpapalakas nito ay isa sa pinakamabilis at pinakanatural na paraan upang maibalik ang kontrol sa pantog at tono ng pelvic area nang hindi umaasa sa gamot o operasyon. Ang Kegel lift ay isang simple at pribadong ehersisyo na nag-a-activate at nagpapalakas sa nakatagong kalamnan na ito. Ganito po ang paggawa nito: umupo o humiga ng komportable. Huminga ng malalim at dahan-dahang pigain at iangat ang parehong kalamnan na gagamitin ninyo para pigilan ang paghihi. Panatilihin ang pagpiga ng mga sisigundo, pagkatapos ay i-relax at magpahinga ng 15 segundo. Subuking gawin ito ng 10 beses na sunod-sunod at sikaping gawin ito 3 beses sa isang araw. Maaari ninyo itong gawin habang nanonood ng TV sa inyong sala sa bahay ninyo sa Maynila, nakaupo sa sasakyan o kahit nakahiga sa kama. Walang sino mang makakaalam kundi kayo lang. Ang dahilan kung bakit napaka-epektibo ng Kegel lift ay direkta nitong pinapabuti ang parang duyan na suporta ng mga kalamnan sa loob ng pelvis. Kapag malakas ang kalamnan na ito, nakakatulong itong maiwasan ang pagtagas ng ihi at maaaring mabawasan ang mga sintomas ng pelvic organ prolapse. Pinapahusay din nito ang daloy ng dugo at sensitivity ng mga nerves sa vaginal area na ginagawang mas komportable at kasiya siya ang mga intimong sandali. At ang pinakamaganda sa lahat, sa araw-araw na pagsasanay ang mga resulta ay maaaring magsimulang lumitaw sa loob lamang ng 2 hanggang 3 linggo. Ngunit ang PC muscle ay isang bahagi lamang ng sistema. Upang tunay na mapabuti ang kalusugan ng inyong pelvic area at maibalik ang inyong kumpiyansa, kailangan ninyong pagbutihin ang pangkalahatang daloy ng dugo sa buong rehiyon ng pelvis. At yun mismo ang layunin ng ating susunod na ehersisyo. Kaya tumuloy na tayo sa ikalawang ehersisyo, isang napakasimple, ngunit napakabisa na maaari nitong bawasan ang panganib ng mga pelvic floor disorder ng higit sa 40%. Kung nanonood pa rin po kayo at nakakatulong ang mga kaalamang ito sa inyo, paki-type po ang numerong sa comments para malaman kung kasama ko pa rin kayo at sineseryoso ninyo ito. Ngayon magpatuloy tayo at alamin ang ikalawang ehersisyo, Exercise 2, ang mabilis na paglalakad. Palakasin ang daloy ng dugo sa buong katawan. Maaaring mukhang napakasimple para maging totoo, ngunit isa sa pinakamabisang paraan para palakasin ang inyong pelvic floor ay ang maglakad ng mabilis, tuloy-tuloy at may layunin. Habang tayo ay tumatanda, ang ating mga ugat ay nagiging mas matigas, mas nahihirapan ang ating puso at hindi na gaanong epesyente ang sirkulasyon ng ating dugo. Pagdating sa pag-aalaga sa mga kalamnan at nerves sa inyong pelvis, ang daloy ng dugo ang lahat. Dito pumapasok ang mabilis na paglalakad. Ang mabilis na paglalakad ay hindi lang ehersisyo. Ito ay isang reseta para sa inyong circulatory system. Ipinakita ng mga pag-aaral mula sa mga prestihiyosong institusyon tulad ng Harvard na ang 30 minuto lamang na mabilis na paglalakad sa isang araw ay maaaring makabuluhang mapabuti ang kalusugan ng pelvic area at mabawasan ang panganib ng mga isyu tulad ng incontinence. Hindi iyan mula sa isang tableta o isang pamamaraan. Iyan ay mula sa paggamit ng inyong mga binti para mag-pump ang inyong puso at magbigay ng oxygen sa inyong katawan. Kapag naglalakad kayo sa isang matatag at mabilis na bilis tumataas ang tibok ng inyong puso, lumuluwag ang inyong mga ugat at mas malayang dumadaloy ang dugo sa bawat bahagi ng inyong katawan kasama na ang pelvic bowl. Magsimula ng simple. Magsukbit ng komportableng sapatos at lumabas para sa 20 hanggang 30 minutong paglalakad araw-araw. Maglakad sa bilis
na medyo magpapabilis ng inyong paghinga, ngunit nagbibigay daan pa rin sa inyong makapagsalita ng buong pangungusap. Subukang maglakad pagkatapos kumain o maaga sa umaga, marahil sa inyong lokal na parke sa Quezon City. Sa paglipas ng panahon, mapapansin ninyo hindi lamang ang mas mahusay na kontrol sa pantog, kundi pati na rin ang mas magandang mood enerya at pangkalahatang sigla. Sinusuportahan din ng paglalakad ang iba pang mga ehersisyo sa seryeng ito sa pamamagitan ng pag-init ng inyong ibabang bahagi ng katawan at pagpapabuti ng paggaling ng kalamnan. Ngunit habang pinapalakas ng paglalakad ang sirkulasyon, ang susunod na ehersisyong ating tatalakayin ay nagtatarget sa mga kalamnan na nagpapatatag sa inyong pelvis at nagbibigay ng pisikal na suportang kailangan para sa isang malakas at malusog na core. Ito ay simple low impact at direktang nagpapalakas sa pundasyon ng inyong katawan sa mga paraang madalas nakakaligtaan ng karamihan sa mga kababaihan. Patuloy na manood dahil ang susunod na ito ay isang game changer. Exercise 3 hip bridges. Palakasin ang inyong core at puwit glutes. Pagdating sa pagpapanumbalik ng kalusugan ng pelvic area, madalas na nakakaligtaan ng karamihan sa mga kababaihan ang isa sa pinakamahalagang bahagi ng katawan, ang balakang at puwit. Ang mga kalamnan na ito ay hindi lamang para sa paglalakad o pag-akyat ng hagdan. Sila ang bumubuo sa estrukturang pundasyon ng inyong pelvic region, direktang nakakaimpluwensya sa suporta ng mga organo katatagan at postura. Ang mahinang puwit at malambot na core ay maaaring humantong sa hindi tamang pagkaka-align ng pelvis, nabawasang sirkulasyon at kawalan ng pundasyong lakas kapag kailangan ninyo ito. Dito pumapasok ang hip bridges. Ang hip bridge ay isang simple at low-impact na ehersisyo na nagpapalakas sa glutes, hamstrings at ibabang bahagi ng likod. Para gawin ito, humiga ng patag sa sahig na nakabaluktot ang mga tuhod at nakalapat ang mga paa sa sahig na may pagitan na kasing lapad ng balakang. Gamit ang inyong mga braso, sa gilid itulak ang inyong mga sakong at iangat ang inyong balakang patungo sa kisame hanggang sa ang inyong katawan ay bumuo ng isang tuwid na linya mula sa inyong mga balikat hanggang sa inyong mga tuhod. Panatilihin ito ng wisa hanggang 10 segundo, pagkatapos ay dahan-dahang ibaba pabalik. Subuking gawin ang 3 set ng 10 hanggang 15 na pag-uulit na, sa pamamagitan ng palagiang paggawa nito, sinasanay ninyo ang mga kalamnan na sumusuporta sa inyong pelvic floor at tumutulong na patatagin ang inyong ibabang gulugod. Ang katatagan na iyon ay tumutulong na panatilihin ang mga pelvic organ sa kanilang tamang lugar at nagpapabuti sa inyong kakayahang gamitin ang inyong core sa panahon ng pisikal na aktibidad. Maaari rin ninyong mapansin ang mas magandang postura na bawasang pananakit ng likod at mas malaking katatagan. Marami sa aking mga pasyente tulad ni Aling Brenda, isang 72 taong gulang na lola mula sa Davao, ay nagugulat kung gaano kabilis na papabuti ng ehersisyong ito ang kanilang pakiramdam ng seguridad at kontrol. Madalas nilang sinasabi na mas malakas at mas matatag ang kanilang pakiramdam pagkatapos lamang ng ilang linggo. Pero hindi pa tayo tapos. Habang pinapalakas ng ehersisyong ito ang inyong base, ang susunod naman ay pinapataas ang antas sa pamamagitan ng pagsuporta sa natural na balanse ng hormone ng inyong katawan nang walang mga cream pellet o reseta. Ito ay isang ehersisyo na humahamon sa inyong buong katawan habang direktang pinapabuti ang inyong bone density at lakas ng kalamnan. Magpatuloy tayo. Ayaw ninyong palampasin ito. Exercise 4. Chair squats. Ibalik ang suportang hormonal at muscle mass. Habang tumatanda ang mga kababaihan, isa sa mga tahimik na pagbabago na nangyayari sa loob ng katawan ay ang pagbabago sa balanse ng hormone. Ang mga pagbabagong ito ay hindi lamang nakakaapekto sa enerhiya o mood,
Direkta rin itong nakakaapekto sa density ng buto-tono ng kalamnan at kalusugan ng tissue sa pelvic area. Ngunit ang hindi alam ng karamihan sa mga kababaihan ay may ilang mga ehersisyo na maaaring mag-stimulate sa mga sistema ng katawan upang mapanatili ang lakas at sigla sa natural at ligtas na paraan. Ang chair squats ay isa sa mga pinaka-epektibo at madaling gawin para maisakatuparan yon. Ang chair squats ay isang praktikal na ehersisyo na hindi nangangailangan ng kagamitan at nagta-target sa ilan sa pinakamalalaking kalamnan sa inyong katawan, ang inyong quadriceps, hamstrings at glutes. Ang pag-eehersisyo sa malalaking grupong ito ng kalamnan ay napatunayang sumusuporta sa pangkalahatang kalusugan ng hormone at nagpapabuti sa lakas balanse at metabolismo. Para gawin ang chair squat, tumayo sa harap ng isang matibay na upuan na ang mga paa ay may pagitan na kasing lapad ng balikat. Dahan-dahang ibaba ang inyong katawan na para bang uupo. Bahagyang idampi ang inyong balakang sa upuan, pagkatapos ay itulak ang inyong mga sakong upang bumalik sa nakatayong posisyon. Panatilihing nakataas ang dibdib, tuwid ang likod at iwasang gumamit ng mga kamay para tumulong. Subuking gawin ng 2 hanggang 3 set ng 6 hanggang 15 na reps. Bukod sa suporta sa hormone, pinapabuti ng chair squats ang sirkulasyon sa buong ibabang bahagi ng katawan, pinapahusay ang paggalaw at tumutulong na mapanatili ang kalayaan at balanse habang kayo ay tumatanda. Ngunit marahil ang pinakamahalaga, nagbibigay ito ng functional na lakas na direktang nagreresulta sa mas may kumpiyansa at matatag na paggalaw na tumutulong na suportahan ang buong estruktura ng inyong pelvis mula sa labas, papasok. Maraming nakatatandang kababaihan ang nakakatuklas na ang pagdaragdag ng chair squats sa kanilang lingguhang routine ay hindi lamang nagpapalakas sa kanilang katawan, kundi muling nagpapasigla sa kanilang pisikal na kumpiyansa sa mga paraang hindi nila inaasahan. Gayunpaman, ang pagpapalakas ay isang bahagi lamang ng puzzle. Upang tunay na maibalik ang sigla, kailangan ninyo ring pagbutihin kung paano nakikipag-ugnayan ang inyong katawan sa pagitan ng inyong utak, mga nerve at pelvic region. Iyon mismo ang layunin ng susunod na ehersisyo at maaaring ito na ang nawawalang piraso na matagal ninyo nang hinahanap. Exercise 5, pelvic tilts. Pag-activate ng nerve at pagpapabuti ng flexibility. Gaano man kalakas ang inyong mga kalamnan, bahagi lamang sila ng equation pagdating sa malusog na pelvic floor. Ang inyong nervous system ay may mahalagang papel sa pagpapanatili ng tono ng kalamnan, control sa pantog at pagpapadala ng mga signal na nag-a-activate sa mga tamang kalamnan. Ngunit sa pagtanda, ang mga signal na yon ay maaaring bumagal. Ang maraming taon ng pag-upo, hindi magandang postura o kawalan ng aktibidad ay maaaring maipit ang mga nerve sa pelvic region na nagpapahirap sa inyong katawan na tumugon kapag kailangan ninyo ito. Ito ang dahilan kung bakit napakahalaga ng pelvic tilts. Ang pelvic tilts ay isang banayad ngunit napaka-epektibong ehersisyo na muling gumigising sa koneksyon sa pagitan ng inyong utak, gulugod at mga pelvic organ. Nakakatulong itong mapabuti ang paggalaw, bawasan ang tensyon sa ibabang likod, at higit sa lahat, stimulate ang mga nerve na sumusuporta sa paggana ng pelvic floor. Para gawin ang ehersisyong ito, humiga sa sahig na nakabaluktot ang mga tuhod at nakalapat ang mga paa. Higpitan ang inyong mga kalamnan sa tiyan at dahan-dahang iangat ang inyong pelvis paitaas upang ang inyong ibabang likod ay dumikit sa sahig. Panatilihin ang posisyong ito ng mga 20 segundo pagkatapos ay mag-relax. Ulitin ang galaw ng teso hanggang 15 beses na nakatuon sa kontrol at makinis na paggalaw. Sa paglipas ng panahon, tinutulungan ng pelvic tilts na sanayin muli ang inyong katawan na tumugon ng mas epektibo. Pinapabuti rin nito ang postura at pagkaka-align ng pelvis na nagbibigay daan sa dugo
na mas malayang dumaloy at binabawasan ng pressure sa mga nerve na nakapalibot sa pantog at matris. Maraming kababaihan ang nakakapansin ng mas mahusay na kontrol, mas mabilis na tugon kapag kailangan nilang gamitin ang kanilang pelvic floor at kahit na mas malalim na pakiramdam ng koneksyon sa pagitan ng isip at katawan lahat mula sa tila simpleng ehersisyong ito. Maaaring hindi ito mukhang malaki sa panlabas, ngunit ang mga resulta ay maaaring maging malalim lalo na kapag isinama sa iba pang mga ehersisyong ating tinalakay. At ngayong natutunan na ninyo kung paano palakasin ang inyong mga kalamnan, dagdagan ng daloy ng dugo at i-activate ang inyong mga nerve oras na para suriin at sukatin ang inyong pag-unlad. Sa susunod ipapakita ko sa inyo ang isang simpleng pagsubok sa bahay na magsasabi sa inyo kung gumagana ang mga ehersisyong ito at maaring magulat pa kayo. Bonus, isang simpleng self-test para sukatin ang inyong progreso. Isa sa pinakakaraniwang tanong na natatanggap ko mula sa mga pasyente ay, Dramila, paano ko po malalaman kung talagang gumagana ang mga ehersisyong ito? At ito ay isang makatarungang tanong. Kapag naglaan kayo ng oras sa isang bagay, gusto ninyong makita ang mga resulta. Sa kabutihang palad, mayroong mabilis at madaling paraan upang suriin ang inyong progreso mula sa ginhawa ng inyong tahanan. Hindi ito high-tech, hindi nangangailangan ng anumang magarbong kagamitan at nagbibigay ito sa inyo ng tapat na feedback kung paano tumutugon ang inyong katawan. Tawag ko dito ay ang ubo at tawa test. At ito ay isang bagay na dapat bigyang pansin ng bawat babaeng higit sa 60. Ganito po ito. Gumagana pagkatapos ng 2 hanggang 3 linggo ng tuloy-tuloy na paggawa ng mga ehersisyong ibinahagi ko. Simulan ninyong bigyang pansin ang tugon ng inyong katawan sa mga pang-araw-araw na gawain. Bago kayo umubo, bumahing, o tumawa, sadyain ninyong i-activate ang inyong pelvic floor gamit ang isang banayad na Kegel lift. Kung malalagpasan ninyo ang isang ubo o isang malakas na tawa, nang walang anumang pagtagas, ay isang malakas na senyales na lumalakas na ang inyong mga kalamnan sa pelvic area at bumubuti na ang inyong muscle memory. Kung gusto ninyo ng mas structured na paraan, maaari ninyo ring subukan ang stamina hold test. Maaaring kakaiba ito pakinggan, ngunit nakakagulat na tumpak ito. Humiga at gawin ang isang Kegel lift. Tingnan kung ilang segundo ninyo itong kayang panatilihin ng komportable at may tamang porma bago mapagod ang kalamnan. Itala ito. Bawat linggo subukan itong muli. Kung tumatagal ang oras ng pagpapanatili ninyo, nangangahulugan iyon na mas malakas at mas matatag na ang inyong pelvic floor muscles. Kung hindi pa ninyo ito nakakamit, huwag panghinaan ng loob. Ang progreso ay nangangailangan ng panahon at ang pagiging consistent ang susi. Ang simpleng self-check na ito ay nagpapanatili sa inyong motibasyon at nagbibigay sa inyo ng isang konkretong batayan upang pagtrabahuhan. Ngunit ngayong natutunan na ninyo kung paano sukatin ang inyong mga resulta, maaring nag-iisip kayo kung paano pagsasama-samahin ang lahat sa isang makatotohanang lingguhang plano. Sa ilang sandali, gagabayan ko kayo sa isang simpleng routine na maaari ninyong sundin. Simula ngayon, isa na akma sa inyong buhay, nagpapalakas ng momentum at naghahanda sa inyo para sa pangmatagalang tagumpay. Ang inyong simpleng lingguhang routine. Ngayong natututunan na ninyo ang 5 mahahalagang ehersisyo at kung paano subaybayan ang inyong progreso, ang susunod na hakbang ay ang pagsasama-sama nito sa isang routine na akma sa inyong buhay. Dahil ang kaalaman na walang aksyon ay walang binabago. Ngunit kapag lumikha kayo ng isang struktura, isang bagay na simple makatotohanan at napapanatili, inihahanda ninyo ang inyong sarili para sa tunay na mga resulta. Ito ang dahilan kung bakit ako bumuo ng isang lingguhang plano na nagbabalanse ng lakas, daloy ng dugo, flexibility at pagpapahinga.
At higit sa lahat ito ay partikular na idinisenyo para sa mga kababaihang higit sa 60. Narito kung paano ito gawin. Araw-araw gawin ang inyong Kegel lifts, 3 beses umaga, tanghali at gabi. Maaari itong gawin habang nakaupo nanonood ng TV o kahit nakahiga. Lunes hanggang Biyernes maglaan ng 20 hanggang 30 minutong mabilis na paglalakad. Ito ay nagpapadaloy ng inyong dugo at sumusuporta sa inyong cardiovascular system. Tuwing Lunes, Miyerkules at Biyernes idagdag ang hip bridges at pelvic tilts. Ito ay nagpapalakas ng core at nagpapabuti ng koneksyon ng inyong isip at katawan. Tuwing Martes, Huwebes at Sabado, gawin ang inyong chair squats 2 o 3 set ng 10 hanggang 15 reps. Linggo, ito ang inyong araw ng pahinga na nagbibigay sa inyong mga kalamnan ng oras upang makabawi habang pinapayagan ng inyong nervous system na mag-recharge. Ang schedule na ito ay hindi tungkol sa pagiging perpekto. Ito ay tungkol sa progreso. Hindi ninyo kailangan ng gym at hindi ninyo kailangang gawin lahat ng sabay-sabay. Ang mahalaga ay ang pagiging consistent. Tulad ng pagsisipilyo, ang maliliit na pang-araw-araw na gawin na ito ay nagdudulot ng malaking epekto. Sa loob lamang ng ilang linggo, maraming kababaihan ang nagsisimulang mapansin hindi lamang ang mas mahusay na kontrol sa pantog, kundi pati na rin ang pinabuting kumpiyansa, enerhiya at mas maraming ginhawa at kasiyahan sa kanilang buhay. Ngayon, maaaring nagtatanong kayo, paano po nagsasama-sama ang lahat ng ito para sa pangmatagalang tagumpay? Paano ninyo mapapanatili ang mga resulta, manatiling motivated at patuloy na magkaroon ng momentum habang tumatanda? Iyan mismo ang tatalakayin natin sa susunod dahil ito ay hindi lamang tungkol sa pag-aayos ng isang problema. Ito ay tungkol sa muling pagbawi sa pinakamahalagang bahagi ng inyong pagkatao. Manatili po kayo sa akin. Malapit na tayo. Konklusyon, isang aral sa buhay mula sa inyong doktora. Kung umabot po kayo hanggang dito, nagawa na ninyo ang isang bagay na hindi ginagawa ng karamihan sa mga kababaihan. Ginamit ninyo ang unang tunay na hakbang tungo sa muling pagbawi ng inyong lakas, inyong kumpiyansa at inyong koneksyon sa kung sino kayo bilang isang babae. Iyon pa lang ay napakalakas na. Ngayon ay meron na kayong 5 simple at rekomendado ng doktor na ehersisyo na nagtatarget sa mismong mga sistema na responsable para sa isang malakas at malusog na pelvis, ang inyong pelvic floor muscles, inyong sirkulasyon, inyong core stability, inyong hormonal support, at inyong nerve control. Natutunan ninyo kung paano ina-activate ng Kegel lifts, ang inyong pinakanakakaligtaang support muscle, kung paano maibabalik ng araw-araw na mabilis na paglalakad ang daloy ng dugo, at kung paano pinapalakas ng hip bridges at chair squats ang pundasyon ng inyong katawan habang natural na sinusuportahan ang inyong mga hormone. At alam na ninyo ngayon na ang pelvic tilts ay tumutulong na muling i-program ang mga mahahalagang signal sa pagitan ng inyong utak at ng inyong katawan. Idagdag pa riyan ng isang simpleng self-test para subaybayan ang inyong progreso at isang lingguhang routine na binuo para sa inyong buhay at ang mayroon kayo ay isang gabay, hindi lamang para sa mas mabuting kalusugan ng pelvis, kundi para sa isang mas masigla at puno ng enerhiyang buhay. Ngunit higit pa sa mga katotohanan at ehersisyo, narito ang aral sa buhay na nais kong baunin ninyo. Ang paglalakbay na ito ay hindi tungkol sa paghabol sa babaeng dati kayo. Ito ay tungkol sa buong pusong pagyakap at pagpapalakas sa kung sino kayo ngayon. Ang inyong kalusugan ay hindi isang problemang dapat ayusin, kundi isang regalong dapat igalang. Hindi pa huli ang lahat. Para sa inyo, hindi pa kayo lubusang nawawalan ng pag-asa at hindi kailanman huli upang muling maramdaman ang pagiging malakas at masigla. Libu-libong kababaihan sa kanilang ika-60, ika-70. At kahit ika-80 taon nang nagbago ng kanilang kalusugan sa pelvic area
gamit ang eksaktong mga hakbang na nasa harapan ninyo ngayon. Ang tanging natitira na lang ay ang kumilos. Magsimula ngayon maging consistent at tandaan alam pa rin ng inyong katawan kung paano umunlad. Kailangan nyo lang itong paalalahanan. Kung ang mensaheng ito ay tumatak sa inyo, mangyaring mag-iwan ng komento sa ibaba at ipaalam sa akin kung aling ehersisyo ang sisimulan ninyo. Mag-subscribe para sa mas maraming gabay sa kalusugan na mapagkakatiwalaan ninyo at pakiusap, ibahagi ito sa isang kaibigan, kapatid o kamag-anak na kailangang marinig na laging may pag-asa. Hindi pa tapos ang inyong kwento. Sa katunayan, ang mga pinakamagandang kabanata ay maaaring nasa unahan pa. Nandito ako para gabayan kayo sa bawat hakbang ng daan.